Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Maligayang kapistahan sa ating mga Pilipino. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagpapalin natin ang Panginoon sa araw nito, sa gabi nito, at sa hanggang bukas, sa pagdiriwang natin ng kapistahan. So ito ay tradisyon natin mga Pilipino, ang kapistahan ng Santo Niño. So ito ang ugat ng ating pananampalatayang Kristiyano. So kung babasahin natin ang kasaysayan ng ating bansang Pilipinas, kaakibat dito ang Santo Niño, ang pagdating ng pananampalatayang Kristiyano Katoliko. So alam natin sa kasaysayan, iniregalo ng mga Kastila sa pamumuno ni Magellan ang imahe kay Reyna Juana. At ito ay asawa ni Raha Humabon, ang pinuno ng matutubong Pilipino, ang imahe ng Santo Niño. At doon nagmula ang ating pananampalatayang Kristiyano. At pagkatapos noon, marami ang nagpabinyan, marami ang naging Kristiyano. At sa ating mga Pilipino, ang bunga ng pananampalatayang ito ay ang dalawang santo ito. Kaya narito rin sila. Sila ay Pilipinong santo. Si San Lorenzo at si San Pedro Calungsod. Kaya sa kapistahan ito, isinasama natin sila upang bigyan din natin sila ng tinatawag na pamahalaga. Higit sa lahat, sa bunga ng pagdating ng imahe ito ng Santo Niño. Kaya sa gabi nito mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa biyayang ito ng kapistahan, sa biyayang ito ng pananampalatayang pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng imahe ito ng Santo Niño. Kaya ngayon mga kapatid, humingi tayo ng awa sa ating Panginoon, sa ating mga pagkukulang at ganoon din sa ating mga pagkakasala. Sinumang tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sumagi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
na Diyos na totoo ay naging sanggol, siya ay naging tao na magtotoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghahari, magbubunsod ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon na nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga tao naghahati ng nasansang na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalitin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng malian. Binaling mo ang mga balos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang manyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasulutang tigmang sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanghang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ng pangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ng David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na nagtamo yaong hangad na tagumpay. Siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad.
siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin at tugtugin maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Sa ikalawang pagbasa, tinawag tayo ng Diyos upang maging mga anak niya bago pa man tayo isinilang. Magalak tayo sa malaking karangalang ito at sikapin nawa natin maging kalugod-lugod sa kabutihan at mga pagpapala ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng kabunungan at tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating mga inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya. Pumaroon siya gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, sila'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami na iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. At nang ikatlong araw, at sila'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak, ang lahat ng bagay na ito iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pakibati ka tabi ninyo, maligayang kamistahan. So ito ay kamistahan natin mga Pilipino at hindi lamang dito sa ating bansang kinalalagyan kundi sa buong mundo. Kahit sa ibang lugar, marami ang mga kababayan natin ay nagdiriwang ng kamistahan. Sa Bahrain, nagdiriwang din sila ng kamistahan ng Santo Niño. At kung ako'y dumating dito, ito rin ang natatnan kong kapistahan natin mga Pilipino. So every year, we set this day or these days as a celebration of our own Filipino feast. So ang kapistahan. So bakit natin pinagdiriwang ang kapistahan? Ang kapistahan sa atin, pangkaraniwan, every year, we celebrate o pinagdiriwang natin ang kapistahan ng bayan. At ito ay tanda ng ating pagpapasalamat sa Diyos. At ito ay ang tanda ng ating tinatawag na patuloy na paghingi ng tinatawag na pagpapala sa Panginoon. Kaya taon-taon sa parokya at ganoon din sa bayan ay nagdiriwang ng kapistahan. Kaya tayo, kahit tayo naririto, nagdiriwang din tayo ng kapistahan. At ito ang ibinigay sa atin, ang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Kaya kung mapapansin natin sa mga pagbasa ngayon, ay patungkol sa bata. At kung susundan natin ang kalendaryo ng simbahan natin, parang hindi yata ugma-ugma, lalo tigit sa Pilipinas. Pagkatapos ng pagbibinyag o kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon, pagdating ng January, ay ang kapistahan ng Nazareno. Di po ba? So pagkatapos ipanganak, malaki na agad si Kristo at magpapasa na ng krus. At pagkatapos magpasa ng krus, susunod na linggo ay ang
pista ng Santo Niño. So, lumiit na naman. So, nagtataka sila, bakit pinagdiriwang ang tinatawag na kapistahan ng Nazareno? So, in their own discoveries and in their own research, nakita nila, hindi naman pala kapistahan ng buong Nazareno pinagdiriwang noon. Ito yung pag-aalaala ng paglilipat ng imahe ng buong Nazareno sa simbahan ng Quiapo. So, ang tawag nila sa salitang Espanyol ay translasyon. Kaya ngayon, ang ginagawa, pagkaraniwan, mula sa Luneta, dadalhin sa Quiapo. So, ibig sabihin, kung galing sa Mexico yung imahe, ibinaba doon sa dagat doon sa Manila Bay, at dinala nila patungo doon sa tinatawag na simbahan niya. So anyway, so ngayon, ang kapistahan ng Santo Niño, kaya after that, pinagdiriwang natin ng Santo Niño. So it is not the feast of the Nazarene, but it is only a commemoration of the transfer of the image doon sa church ng Quiapo. So pagkatapos doon, ang kapistahan ng Santo Niño. So ito ay tama na uma. So ang pagbasa ngayon ay kung titignan natin ay patungkol sa mga bata. Kaya parang bumabalik tayo doon sa kapistahan ng Kapaskuhan, sa ipinapakita sa atin. Nakita natin dito sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ipinanganak ang isang sanggol na lalaki. Siya ang maghahatid ng kapayapaan at katarungan. At itong inihahayag ng propeta. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang lalaking magiging tagapagligtas. At siya ang maghahatid ng kapayapaan at katarungan. So ito'y ipinangaral ni Propeta Isaías ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. Ngunit marami ang nag-alinlangan sa propeta. Sa ikalawang pagbasa, ito ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Dahil sa sanggol na si Jesus, tayo ay naging mga anak ng Diyos. So tayong lahat ay anak ng Diyos. Walang hindi anak ng Diyos dito. Tayong lahat ay naging anak ng Diyos pagitan ni Kristo. Kaya ibinigay sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual ayon sa sinasabi sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sa mabuting balita, ang tagpo ng pagiging bata, ang pagiging bata ng Panginoon. So ito yung sa misteryo ng the lost and finding of Jesus. So meron silang kaugalian. Noong 12 years old si Kristo, isinama siya ng kanyang mga magulang sa pista ng Paskwa. So kapag sinabing pista ng Paskwa, alam na ninyo yun. Ano yung pinagdiriwang to? Nakalimutan na. Ito yung pinapaliwanag natin kapag dumarating ang tinatawag na the Feast of the Resurrection of Jesus. Ano yung pista ng Paskwa? Inaala-ala nila ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat. Nung sila inalis ng Diyos sa Egyptian. Kaya the Passover. At ito, ang pakay ng mag-asawa at kasama si Jesus, ito'y isang pista. At isinama nila ang kanyang mga magulang sa pista ng Paskwa si Jesus when he was 12 years old. At sa kanilang, siyempre, pagpistahan, maraming tao. Si Kristo ay naiwan. Sa pag-aakala, ayon sa Ebanghelyo, ang kasama ni Maria, si Maria naman akala niya kasama ni Jose. So, naiwan si Jesus, at sa kanilang paglalakbay, napansin nila, wala ang batang si Jesus. Kaya anong ginawa nila? Nabalisa sila at hinanap nila si Jesus sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit ang ginawa nila, bumalik sila sa pinanggalingan nila, at yun ay sa Jerusalem. At pagbalik nila, natagpuan nila si Jesus sa templo. At kausap niya ang matatanda ng bayan o yung mga pari
at nakikinig si Jesus sa kanila. 12 years old. Ngayon, tingnan natin saan mo matatagpuan ang mga bata. Nasa templo ba? Nasa templo ba? Nasa simbahan? Pero ang isipan nila, nasaan? Tingnan ninyo yung mga anak ninyo. Saan mo sila matatagpuan ngayon? Ngunit si Jesus, nung siya ay bata pa, sa templo siya na malalim. Sapagkat iyon ang kanyang misyon na ibinigay sa kanya ng Ama. Ngayon, kung titignan natin, ito ay isang pagpapahalin tulad din ng kaakibat ng tinatawag nating kapistahan ngayon ng Santo Niño. At katulad ng sinabi ko kanina, kaakibat dito sa pistang ito ang pagdating ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya ito'y nakaugat sa ating pananampalataya ang Santo Niño. At alam natin sa kasaysayan ang imaheng ito. Kaya kung titignan natin, ang imahe ng Santo Niño ang pinakatanyag na larawan ni Jesucristo. Kaya sa bawat tahanan, pangkaraniwan na makikita mong imahe ay ang Santo Niño na nakadamit ng kulay pula. Pero sa mga business places, nakadamit ng kulay green. Kaya ang t-shirt ngayon na Santo Niño ay green para swertihin tayo. So lahat ng bumili, suswertihin. Dahil naka-green, huwag kayong mag-alala, hindi rin ako nakabili. Dahil limited lamang yung ating t-shirt. So ibig sabihin, ang Santo Niño ay isang masasabi natin larawan na ng ating pananampalatayang Kristiyano. At ito ang pinakatanyag na larawan ng ating Panginoon na matatagpuan natin sa ating mga tahanan. Nung ako'y maliit, meron din kaming Santo Niño. At ang Santo Niño ngayon ay naroon pa rin sa bahay namin. Kaya pag umuwi ako, tinitingnan ko. Sapagkat siya rin ang nagmulat sa ating pananampalataya. At yun ay binili ng aming nanay, at inilagay sa bahay namin. Kapag dumalaw kayo sa iba't ibang bahay, makikita mo ang mga Santo Niño rin. Walang ulo, walang kamay, pinaglaruan ng bata. Ngunit ito ay isang larawan na nakaugat na sa ating pananampalatayang Kristiyano. Ngayon, kung titignan natin, ano ang mapupulot nating aral sa kapistahan ito ng Santo Niño? Dalawang mahalagang aral ang kapistahan ito na ibinibigay sa atin. Ang unang aral ng kapistahan ito, ang tunay na pagiging tao ni Kristo bilang manunubos. Sa pamamagitan nito, ipinapakita na ang Diyos ay naging taong katulad natin. Yung dinadasalan nating Diyos, maniwala kayo sa hindi, naging tao. Katulad natin, naranasan niya lahat. At ito'y masasabi natin, hindi siya nag-ungwari na tao, kundi naging tunay na tao siya at naging sanggol na kagaya nating lahat. Kaya kung tayo'y mananalangin, at sasabihin natin ang panalangin natin, alam ng Diyos. At nararamdaman ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya siya ay ipinago sa krus upang akuhin ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan sa pagpapakababa at pagpapakatao. Kaya anong hamon sa atin ito ng unang bahagi ng mensahe nito? Dapat tayong magpakatao rin. At
tratuhin natin ang kapwa natin bilang tao. Because we are losing that already. And you know what is happening right now throughout the world? It is because of that we are losing that sense already. Na makita mo ang isa bilang tao na kawangis ng Diyos. Kaya walang hayop sa atin. Di po ba pag nag-aaway kayo ng asawa mo, ano sinasabi mo? Hayop ka. Hindi hayop yan. Tao yan. At kung minsan anong tingin natin sa kapwa natin, hindi natin tinitingnan na kapwa nating tao. So ngayon, ipinapakita sa atin ang Diyos bilang tao. So isa mga tuwid, ang bawat isa sa atin ay tao at kawangis ng Diyos. At kung siya ay kawangis ng Diyos at gawa ng Diyos, may karapatan ng tao ito upang siya ay respetuhin at itrato bilang tao. At ito ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang ikalawa, sasabi nating aral ng kapistahan ito ng Santo Niño, itinuturo ng imahe ng Santo Niño ang kahalagahan ng pagiging bata. Kaya kung titingin ka sa imahe na ito, anong pinapaalala sa atin? Ang pagiging bata. Alam nyo, kapag nalulungkot kayo, tingnan nyo ang bata. Hindi ka maiinis. Pero wala akong super kulit. Di ba? Pero marami tayong matututunan sa bata. Sapagkat ang bata, makatotohanan. Kapag galit siya, galit siya. Kapag siya ay masaya, masaya siya. Hindi kamukha ng iba sa atin, kapag galit, nakangiti pa rin. Pero galit yan. At ang bata, kung titignan natin, ang bata ay simple lamang. They have all the simplicity in life. Kaya lang habang lumalaki, bakit nagiging complicated? Kahit ang relasyon, complicated. Pero ang bata, simpleng bagay, ibigay mo sa kanya, maligaya na sila. Pero tayo, we have everything already. Hindi pa rin tayo maligaya. At ang bata, kung titignan natin, hindi nagtatanim ng galit. Napansin niyo ba yun sa bata? Magagalit siya ngayon. Pero mamaya, masaya na siya at bati na kayo. Hindi kamukha natin, yung katabi mo, pagkaaway mo, hanggang kamatayan, kaaway mo siya. Di mo ba? Because we have those unforgiveness in our own heart. And so this feast is asking us to imitate the children. Because they are the presence of God in our own life. Ang mga bata, hindi nagtatanim ng galit. Nagagalit sila, pero mamaya wala na. Hindi katulad natin, nagagalit tayo 1 week na, 3 weeks na, 1 month na, 1 year na, hanggang kamatayan, galit pa rin. Sapagkat nawala sa atin yung tinatawag natin the sense of being a child. At higit sa lahat, ang mga bata mapagtiwala. At kanino yung tiwala nila? Sa mga magulang nila. So they do not worry tomorrow. Bakit? Sapagkat alam nila, nadyan ang magulang mo. So in the same way, in our own spirituality of a child, do we have also that sense of trust in God?
So kung wala tayong childlike attitude, we cannot trust fully the Lord. Why do we worry tomorrow? Because we don't have the trust in God. So ang mga bata, sila ay may ganap na tiwala sa mga magulang. So sa makatuwid, sa kapistahan nito, ito ang pinapaalala sa atin. Yung Santo Niño. Be simple. And at the same time, huwag tayong magtanim ng galit. Forgive. At ang ikatlo, let us give our own total trust in the Lord. Like Jesus as a little child. Sa huli, mga kapatid, sa kapistahan ito, sana po hindi mawala sa puso natin the child in our own heart. Bawat isa po sa atin, mayroong sense of being a child. Kaya sinasabi natin, edad lamang ang tumatanda. Pero ang puso natin, nananatiling bata. Kaya minsan, di po ba, naglalaro tayo. Minsan nagtatawanan tayo. Minsan parang nakakalimutan natin ang lahat dahil sa kasiyahan. And that is sense of being a child. And let us not lose that in our own life. Let us remain a little child. Let us remain young in the presence of God. And that is the devotion of our Santo Niño. Let us always remember childlike before God, especially in our own life every day. Amen. Batiin mo, katabi mo, maligayang kapistahan sa iyo. Ngayon ay pahayag natin ang aming talagang maligaya. Sumasampalataya ako sa Diyos na pinili sa lahat, pinili ko ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isa ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagagawa ko ako siya ng Espiritu Santo, ipinangalan sa mga Maria Pilya, nagpakasama ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay na Pilipino, nanawag sa pinagbuwan ng mga yumaw, ng may araw ng buhay ng mundo, umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang pinapagalitan at tumukong sa mga buhay ng matay na tao. Sumasampalataya ng Diyos sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kapistahan ng Santo Niño, inalangin natin sama na maging karapat-dapat tayong tawagin minamahal niyang anak. Ipanalangin natin ang lahat ng mga bata sa ating bansa at sa buong mundo. Manalangin tayo, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Matutunan nawa ng pagdaan ang halaga ng hubag at pagmamalasakit na pinanggalingan ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakatatanda ang mga bata sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Maging mulat nawa ang mga botante at matutong kumilatis at pumili ng mga kandidatong tapat at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Nawa ang pagdiriwang namin sa kapistahan ng Santo Niño ay maging panahon ng pagpapalalim ng aming ugnayan kay Kristo na laging nakababatid sa kalooban ng Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon.
Nawa ang pagdiriwang ng pandaigdigang Eucharistikong Konseo at ng araw-araw na pagdalo sa misa ay mapalakas ang aming pananampalataya at magtiwala sa makaabang pag-aaluga ng Diyos, gaya ng isang anak na nagtitiwala sa kanyang ama. Manalangin tayo. Tingin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dalangin natin ang mga pansarili natin. Ipanalangin natin at ipagkatiwala natin sa Panginoon, tayong lahat na naririto, lalo higit tayo na nagpupursige para sa mga mahal natin sa buhay. Naway patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at ingatan ng Panginoon. At higit sa lahat, ilayo sa lahat ng sakuna at bigyan ng katatagan ng kalooban sa mga pagsubok. At ganun din ang lahat ng mga kababayan natin may karamdaman na nasa ospital. Naway tanggapin rin nila ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos sa pagdiriwang ito ng kapistahan ng San Maria. Dalangin natin sila sa Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang iyong Eucharistia ay maging kanlungan namin gabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
aming paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapinibangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagtulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya at pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuloy nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag, nakapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok na kami. At ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ibinipisang muli sa iyo upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyamot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nagbago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inihain namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapukulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig, mas masibubong kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa at Camino naming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asong sila yung muling
buhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na mapasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabirhing Maria na ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapagat ang mga inaliyahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May ingatan tayo ng katawanan ng ni Kristo hanggang sa pagkita sa buhay. Amen. Ganun po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piling na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuulan sa karunungan at pagiging kagalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Church announcements. Inaanyayahan po ang mga batang may edad na 9 at 10 hanggang 15 taon na nakapag-first communion na at kasalukuyan nag-aaral ng catechism na nais maglingkod sa dambana ng Panginoon bilang altar servers. Magkakaroon po ng training ng mga bagong altar servers na magsisimula sa February 5, 2016, 2 p.m. sa Catechism Building. Ang mga interesadong bata o magulang ay pwedeng magpa-register kay Brother Dexter. Inaanyayahan ng Couples for Christ ang lahat ng mga mag-asawa, married couple, sa Christian Life program na gaganapin tuwing Biyernes, 12:30 to 3:30 ng hapon sa Alverna Chapel, 3rd floor, Grimoni Building, simula sa ika-22 ng Enero or January 22. Ito ay isang programa na naglalayong pagbutihin ang pagsasama ng mga mag-asawa at ipakita ang mabuting plano ng Diyos sa mga pamilya. Inaanyayahan po ang lahat na bukas, January 22, Biyernes, pagkatapos ng misa sa umaga, magkakaroon po tayo ng prosesyon, kaya hinihiling po ang lahat na magdala ng kandila at Santo Niño image para sa nasabing prosesyon at ang pagbabasbas ng Santo Niño images ay gagawin sa labas ng simbahan. Pagkatapos po ng ating banal na misa, bilang pagdiriwang po ng ating kapistahan ng ating mahal na Santo Niño, tayo po ay magkakaroon ng parada sa labas ng simbahan. Ang mga banners po ay nasa harapan ng stage sa labas. At ito po ay pamumunuan ng mga sumusunod. Pangungunahan po ng El Shaddai, susundan po ito ng PSP, Sinulog Presentation, at ito po ay susundan din ng CFC, tapos Catechism, Divine Mercy, LNB, PISQ, at ang ating mga community na kinabibilangan ng mga sumusunod: LECOM, Eucharistic Ministers, Altar Servers, Ushers, at Music Ministry. Sa ating pong paglabas, maya-maya pagkatapos ng misa, inaanyayahan po ang lahat na lumabas sa gawing kanan. Kanan po, kaliwa po ninyo. Palabas po papunta na Arilia Hall. Maraming salamat po. So, pagkatapos ng misa, inaanyayahan kayo sa diriwang natin ng kapistahan. So, sa labas ng simbahan, so sabi niya, pagkatapos natin ay dito. So, pagkasisimulan natin yung parade para ng Sinulog Festival at mamaya yung mga presentations of different places of the Philippines. At meron din tayong food selling ng mga Pilipinong pagkain para maramdaman natin ang pistahan ng Pilipinas. So mamaya, natili tayo at manood at magsaya para sa kapistahan ng karangalan sa Pilipinas. So maraming salamat. Sitayo tayo. Sumayin niyo ang Panginoon at nawa ay pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganang na kumayo tayo sa pag-ibig ni Cristo. Salamat sa Diyos.